marami ring naipaulat o napaulat na pinsala sa iba pang mga lugar sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, moderate size earthquake kung isalarawan ng PHIVOLCS yung nangyaring lindol pasado alas 5 ng hapon kanina. Pero itong 6.1 magnitude na lindol ay pwede na raw makapinsala sa mga gusaling mahina ang pagkakagawa. Pasado alas 5 ng hapon kanina, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang maraming lugar sa Metro Manila, pati na sa ilang karatig probinsya. Naramdaman ng intensity 5 sa bayan ng San Felipe, Zambales, Malolos at Ubando sa Bulacan, Quezon City, Lipa, Batangas, Manila City, Abukay, Bataan, Valenzuela City at Magalang, Pampanga. Intensity 4 sa Pasig City, Makati City, Caloocan City, May Kawayan at San Jose del Monte, Bulacan, Florida Blanca, Pampanga, Villasis, Pangasinan, Tagaytay City, Baguio City, Marikina City at Las Piñas City. Intensity 3 naman sa Dasmariñas, Indang at General Trias, Cavite, Lucban, Quezon, Muntinlupa City, Cabanatuan City, Palayan City, Gapan City, Santo Domingo at Talavera sa Nueva Ecija. Kailangan pa natin mag-gather ng additional information, especially yung damages, para makita natin kung aabot ba ng 6 or 7. Sa ngayon, very meager pa yung mga data na nakuha natin about damage. So, hindi pa conclusive yun. Isa sa mga pinakanapuruhan ng malakas na lindol ang lalawigan ng Pampanga. Sa isang mall doon, nagtakbuhan ng palabas sa mga tao. Oh my God! Hindi nila alintana ang mga nagkalat na basag na salamin. Bumigay rin ang ilang bahagi ng Clark International Airport. Kaya naman suspendido muna ng 24 oras ang operasyon doon hanggat hindi pa raw natatapos ang pagsusuri sa paliparan. Ilang simbahan din ang nasira ng lindol, kabilang dyan ang belfry ng pinakamatandang simbahan ng St. Agustin Parish Church sa Lubao, Pampanga. Ang Santa Catalina de Alejandria Parish Church sa Angeles, Pampanga, nabasag ang salaming ito sa isang restaurant. Naramdaman din ang lindol sa bayan ng Mexico, Pampanga. Wala namang kuryente sa San Fernando City. Nagkabitak-bitak din ang kalsada sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. May crack din sa isang mall sa Olongapo City. Samantala ang crane ito na nasa ibabaw ng 999 Mall sa Binondo, Maynila, gumagalaw. Kaya ka sumasayaw eh. Umapo naman sa penthouse sa Binondo sa Maynila ang tubig mula sa swimming pool. Agad rumisponde ang Manila Police District para alamin ang sitwasyon. Sa lakas ng lindol, bahagyang tumagilid ang gusaling ito. Payo ng PHIVOLCS sa publiko, lalo na sa mga nasa epicenter, huwag manatili sa mga gusali na may mga nag-crack. Kung nasa loob naman ng bahay, umiwas sa mga cabinet na mabibigat at mga kagamitan na may salamin. At kung nasa matataas na gusali naman, dapat na manatiling kalmado. Wala ring initiate na tsunami alert ang PHIVOLCS dahil bukod sa lupa tumama ang lindol, masyado ro itong mahina para mag-generate ng tsunami. Pero babala ng PHIVOLCS, patuloy na mag-ingat lalo na ang mga nakatirang malapit sa epicenter ng lindol dahil bukod sa inaasang aftershocks, walang katiyakan kung ang lindol kanina ang main shock o hindi. Medyo mahirap sabihin kung force shock ba to o ito na yung main shock. Ano? Isa sa malaking problem natin sa science ng earthquake yun. Hindi natin masabi. Inaasahan na ng PHIVOLCS na ang mga mahihinang struktura at gusali posibleng maapektuhan ng 6.1 magnitude na lindol. Para maramdaman ko kung gaano kalakas ang 6.1 na lindol, ipinasubok sa akin ng PHIVOLCS ang kanilang earthquake simulator. So itong earthquake simulator, sinisimulate niya nga again yung strength at yung epekto ng isang lindol. Ngayon, nasa 6 na tayo. Yan, malakas na. 6.1, ito na yung naramdaman kanina. Medyo slow yung movement at yung lampara ay medyo malakas na naman yung pag-uga. At yun po yung 6.1. Ngayon, medyo tumitindi itong paggalaw ng earthquake simulator. Nga nasa 7.1 na tayo ngayon. 7.2. Okay, nakapag-adjust na ako. Kaya nababalanse ko na yung sarili ko. Pero kapag ikaw ay nabigla at agad tumama yung ganito kalakas na lindol, tiyak mabubuwal ka na kapag ganito nakalakas yung intensity ng isang lindol. Pero since ito nga, nakapag-adjust na ako, hindi na ako mabubuwal. Ika nga, 7.5 ngayon, itong naitatala na intensity nitong lindol at napakalaki na, o napakalakas na ng pag-uga nitong earthquake simulator at itong lampara na matibay yung pagkakakabit, malakas na rin yung uga. Ito yung maobserbahan kapag ganito nakalakas itong nararamdamang intensity ng isang lindol. Samantala, pansamantalang itinigil naman ang operasyon ng MRT at LRT kanina dahil sa pagyanig.
Jessica, as of 8 p.m. Kanina ay naitala na ng PHIVOLCS ang mahigit 40 na aftershocks at patuloy pa rin daw na makakaramdam ng aftershocks. Mga 100 yan sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, kaya patuloy na panag-iingat lalo na yung mga residenteng nakatira malapit sa epicenter. Jessica? Rafi, what else do we know tungkol sa lindol na ito? Saan nag-originate? Kasi may mga, alam mo na, yung usual na nagpapanik yung mga tao, lalo na yung mga nasa coastal areas, no? Pagka may lindol, kailangan, I think we need to tell them, no, kung based on PHIVOLCS information, kung saan ba nagmula itong lindol na ito, nang sa gayon mawala yung kanilang worry or fears kung ano yung posibleng maging senaryo after nitong lindol na ito. Rafi? Yun nga paulit-ulit ang sinasabi ng PHIVOLCS kanina, Jessica. Walang chance na mag-generate ng tsunami itong lindol na ito dahil sa lupa nagsimula itong tsunami na ito at mahina siya para mag-generate ng isang tsunami. 6.5 pataas po pwedeng mag-generate ng tsunami ang isang lindol, pero nasa 6.1 nga lang ang lakas nito at sa lupa ito tumama. Ang sinasabi din ng PHIVOLCS ay wala pa sila nakikita kung anong fault line ang gumalaw. Pero ang isa sa mga suspetsya nila ay yung iba fault. Bagamat medyo malayo-layo ito, hindi pa nila alam kung may localized fault dun sa area ng Castillos kung saan nagsimula itong lindol kanina, Jessica. So far, may information ba kung anong klaseng damage ang nasustain ng Castillejos considering na doon nagmula, no? Doon nag-originate itong lindol na to. Ang nakita nating malaking na tumama na mga damage ay sa Pampanga. Pero yan ay dahil din may mga structures doon na vulnerable to earthquakes. Katulad nga nitong nakita nating supermarket na gumuho sa may Porac, yung old churches in Porac also, dalawa, sabi ni Vice Mayor David. And I think pati yung church ng Lubao, no? Kasi lumang mga simbahan na ito. So I think, in other words, Rafi, ito yung sinasabi na matagal na sa atin ni Director Sulidume, no? Na minsan it does not matter where the earthquake originated. Kung dun sa Castillejos naman walang structures na vulnerable, pero ang nakita nga natin ngayon dito sa Pampanga may mga vulnerable buildings, kaya dun ang maraming na-sustain o tumamang damages. Rafi? Yun na nga, Jessica, yung mga unang mga nakarating na report dito rin sa PHIVOLCS ay mga damages hindi sa Castillos kundi sa mga karatig na lugar tulad ng Bataan at sa Pampanga. At sa ating mga informasyon din na nakakalap kanina ay wala namang mga major damages sa mismong Castillejos. Depende na rin daw yan na yung damage sa make-up ng lupa kung saan nakatirik itong mga kabahayan na ito. Diyan sa may Castillejos kasi sa pagkakalam natin ay mga batuhan karamihan yung mga gusali dyan. At wala namang matataas na gusali na pwede maapektuhan. Habang dito sa may Pampanga area ay may mga lupa, may mga bahay dyan at mga gusali na posibleng nakatirik sa mga lugar na dinaanan dati ng lahar. Ngayon kung hindi naabot yung matibay na area itong lupa na ito, kumbaga yung mga bato na area at ay yung kanilang foundation ay doon lamang sa lahar na dumaan dati, posible talagang magkaroon ng epekto dito sa mga gusaling ito kapag hindi masyadong malalim yung kanilang pundasyon. So yun ang ina-explain sa atin ng PHIVOLCS kanina. Depende sa makeup nitong foundation ay talagang magiging malaki yung epekto bagamat wala sa epicenter itong mga gusaling ito, Jessica. Sinabi na rin ba ng PHIVOLCS kung yung naramdaman kaninang 5:11 ng hapon, yun na ba yung main o major quake followed by itong na-register nilang 40 aftershocks and probably more coming, Rafi? Kasi I think at this stage, no, gusto natin ding malaman, is the worst over or should we brace for more? Yun din ang pinapaliwanag sa atin ng PHIVOLCS kanina, Jessica. Wala pa ngayong paraan para malaman kung yung nangyari kaninang 5:11, ito na yung main shock. Kasi may mga nangyayari din na kung minsan ay foreshock, ibig sabihin yung isang malakas na lindol ay precursor lamang ng isa pang mas malakas na lindol. So hanggang ngayon ay pinag-iingat pa rin ng PHIVOLCS yung mga residenteng nakatira malapit doon sa mga epicenter dahil posibleng meron pang mas malakas dito or may main na lindol pang tatama. Pero again, pag-iingat lamang yung sinasabi ng PHIVOLCS para naman sa mga residenteng malapit dito. Hindi natin malaman kung main shock na nga ba yung nangyari
mangyayari. Pero ang katiyakan daw, may 100 aftershocks na mararamdaman yung mga tao, lalo na malapit dun sa epicenter na yan. At kung damage na yung gusali, kahit na mahina lamang ito, ay posibleng tuluyan ng maapektuhan yung kanilang mga gusali. So dapat i-inspect ng maigi, tiyakin na talagang hindi na mag-apektuhan pa ng tuluyan yung mga gusali bago kayo pumasok, lalo na ngayong gabi, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.